Beginner pero kayang gumawa ng Filipiniana sleeve? Paano? Labas na natin yung main fabric, yung lining, yung pilon, tape measure, gunting, mga pins, at itong pattern. At molder. Gumagamit ako ng molder. Work smart. Uy, para a little bit na lang ang effort. Simulan natin sa paglatag ng ating main fabric, kasunod nitong pilon, at itong lining. Then ipin natin silang tatlo para hindi makatakas. At dahil may pattern na tayo para sa 13 inches na armhole, ayan, latag na lang natin yung ating pattern at i-trace natin yung gilid para madaling guntingin. O tapos ng guntingin, malapit na tayo sa exciting part. Tingnan mabuti. Ito yung good side at nasa likod ang pilon. Tapos ipatong natin yung ating lining. Ilabas ang mahiwagang mga pins para wala uling takas. At dito sa sleeve opening, mag-markings tayo ng 1/2 inches. Ngayon, pasadahan na natin ang basic stitch. Sundan lang natin yung markings natin kanina. Curve yung ating sleeve opening, kaya kailangan natin gupitin konti ang ating seam allowance kagaya nito. Ha? Oo, kasi kailangan natin tong gawin pagkatapos natin guntingin. Ayan, flat lang natin itong tela tapos daanan natin ito ng basic stitch. Ang process na to ay makakatulong para magkaroon tayo ng fine line sa ating sleeve opening. O tignang maigi. Pag i-fold na natin siya dahil meron na tayong top stitch, ayan, malinis yung ating edges. At para masiguradong maganda ang placement ng ating mga tela, ipin lang natin yung lining natin sa ibabaw nitong ating pilon. For sure sa ngayon magtataka kayo kung bakit kailangan kong gumawa ng mga linyang ganito dito sa bandang ibabaw. Mamaya ipapakita ko kung bakit. Ginamit kong guide yung linya kanina para makagawa ako nitong basic hand stitch. Para saan ulit yan? Temporary lang yung red na sinulid, uy, pero dahil dyan, masisiguro natin na kahit anong galaw ng ating tela, kahit anong fold, masisiguro natin naka-intact pa rin ang kanilang alignment. Confusing pa rin. Lah, relax lang, basta magamit mo yan mamaya. O, tapos na yung 3 lines, ilabas na natin yung ating mahiwagang molder. Ang una nating i-fold is itong dito sa baba para maging connected na ang ating sleeve. Meron na akong markings doon sa pattern, kaya ayan, madali na lang yung pag-fold. Secure na yan na 13 inches yung ating opening. Ang daming movement sa process na to, pero dahil meron na tayong hand stitch kanina, sigurado tayong secured ang placement ng ating mga tela. 3 layers, good yan. Naglagay muna ako ng pins dito sa mga folds para ma-secure siya in place. Tapos, iha-hand stitch ulit para madali na lang siya tahiin sa makina. At dahil na-secure na natin ang ating mga folds gamit ang hand stitch, ayan, tanggalin na natin itong mga red na sinulid. Tapos na ang kanyang purpose. Thank you very much. At para maging malinis ang part na to, pasadahan na natin siya sa ating edging machine para iwas himulmol at para hindi rin makate. Naglagay lang ako ng bias piping sa ating armhole para iyan, malinis at hindi makate. At syempre, i-plancha natin konti para mag-set na yung ating mga folds in place. And this is it, Ponsit. Tapos na ang ating Filipiniana sleeve. Yung pattern at molder talaga yung power dito, kaya mabilis ako nakakagawa ng mga Filipiniana sleeves na kagaya nito. Shout out to Miss Melba sa pag-request ng tutorial na to at to Mami Gracie sa pag-order. Thank you very much!